Bago ko simulan ang kwento, dalangin ko sa ating Panginoon na sana bigyan nawa tayo ng proteksyon, lakas at yakapin yung mga taong nagdurusa. In nomine Jesu Christe. Amen. Good day, Sir Alex. Ako po ulit, Boying ng Mindanao. Ang kwentong ibabahagi ko ngayon, karanasan naman ng aking Lola Belen, ng nanay at tatay niya, kasama ang isang tiyuhin na tawagin natin bilang si Amado. Nangyari ito noong mga panahong nagdadalaga pa lang ang aking lola. Nung time na yon, nakatira sila sa isang lugar na tahimik. Ang hanap buhay ng kanyang mga magulang, pagsasaka sa bukid. Kapag walang pasok sa paaralan, sumasama sina Lola pati na yung kanyang mga kapatid sa taniman upang tumulong sa mga gawain doon. Kahit payak ang pamumuhay, masaya at kontento sila. Ang importante, magkakasama ang buong pamilya at masaya. Mga bagay na hindi nabibili ng pera. Payapa ang lugar na yon dahil walang mga kapitbahay na malapit. Madilim doon at nakakatakot kapag gabi, bunsod ng hindi pa abot ng kuryente. Ang gamit lang nila na tanglaw sa dilim, sulo at gasera. At ang nakakatakot doon pagkukwento ng aking lola, parating may dumadaan na aswang. Halos kada gabi, lalo na kapag bilugan ang buwan, meron at meron talaga. Sabi naman ng kanyang mga magulang, baka daanan daw talaga ng mga aswang ang lugar na yon. Ang pinakamalapit nilang kapitbahay doon, yung kapatid ng tatay ni Lola Belen na si Amado. Pero malayo pa rin yon, Sir Alex, gawa ng nasa bandang paakyat na yon ng bundok. Kung susumahin, nasa mga kulang-kulang 300 meters din. Ang tiyuhin niyang ito ay bulag ang kaliwang mata, tapos may bakas o peklat ng parang malaking sugat sa mukha. Parang gawa sa itak at 3 lang ang daliri nito sa kanang kamay. Wala ang hinliliit at yung palasingsingan. Magmula nung maliliit pa lang sila, pagkukwento ng aking lola, bilang lang sa daliri sa kamay yung pagpunta nila sa bahay ng kapatid ng kanyang tatay. Paano kasi, sabi ng tatay ni Lola, may mga pagkakataon na sinusumpong daw ang kapatid niya ng sakit. Kung minsan, wala sa sarili at nanghahabol din daw. Ngunit lahat ng yan ay hindi naman nakita nila Lola at ng mga kapatid niya. Pero lagi silang pinaalalahanan ng mga magulang na umiwas talaga doon dahil may sakit din daw ang tiyuhin nila na nakakahawa. Yun ang dahilan kaya nag-iisa na lang siyang nakatira sa kanyang tahanan. Ano pong sakit niya, mama? Kaya pala mapula yung mata ni Tio Amado nung nagpunta tayo sa kanya noon. Tapos bakit kaya galit siya kay tatay? Oo anak, kaya kayo, wag na lang kayong lumapit dun ha. Kawawa naman pala siya. Pero nay, nakalapit tayo sa kanya dati nung nagpagamot ako. Bakit hindi po ako nahawaan nun? Basta mga anak, huwag nang maraming tanong. Iwasan yung makarating dun sa tiyo nyo. Mamaya pag sinumpong yun, hahabulin kayo. Okay lang kung kasama nyo ang tatay nyo. Pero kung kayo-kayo lang, huwag talaga kayong magpunta roon. Opo, inay. Ang tiyuhin nilang ito, may kaalaman sa panggagamot na kanyang natutunan nung nasa lugar pa siya ng kanyang nakilala, tinuring na kaibigan, sa isang lugar sakop ng Visayas, na kahit papano nakakapagpagaling siya ng mga simpleng sakit tulad ng nilalagnat at yung nabati. Kaso kailangan mo pang pilitin bago ka gagamutin. Kahit yung tatay ni Lola Belen, ganun din. Magkapatid na nga sila pero tinatanggihan pa talaga.
Tapos kung sinusumpong ng sakit, talagang hindi ka makakalapit. Pero ang ipinagtataka ni Lola noon, yung sakit daw ng tiyuhin nila tila hindi naman nawawala. Simula nung mga bata pa lang hanggang sa lumaki silang magkakapatid, ganun pa rin daw. Umiwas sa tiyuhin nila dahil may nakakahawang sakit. Sabi ng magkakapatid, siguro nga'y hindi na mawawala habang buhay ng ganun ang kanilang tiyuhin. Fast forward po tayo, sir. Second year high school na ang lola ko noon. Minsan isang araw mula eskwelahan, bigla na lang siyang nagkasakit. Nang dahil doon, 3:00 ng hapon, ayaw man ng tatay niya, napilitan silang pumunta sa kanilang tiyuhin na si Amado. Ayaw din sana ng kanyang nanay dahil may buwan nung time na yon, na baka bigla na lang daw susumpungin at saktan sila. Pagdating doon, naabutan nila ang tiyuhin ni Lola na may dugo ang bunganga tapos maladugo rin sa pula ang mga mata. Kagad tinakpan ang mga mata ni Lola ng kanyang nanay. Kaso huli na dahil nakita niya rin talaga yung hitsura ng tiyuhin niyang si Amado. Takot na takot si Lola noon, bunsod nang nangingitim daw ang mukha ng kanyang tiyuhin. Galit na galit din ito at pinapalaya sila. Nagmakaawa ang tatay ni Lola Belen. Pasensya ka na sa istorbo, Amado. Yung anak ko kasi, si Belen, ilang araw nang nagkakasakit, laging kinukumbulsyon. Tulungan mo naman siya. Kahit para sa kanya lang, Amado. Umalis kayo rito. Patawarin mo ako, kuya. Tumatanda na tayo. Bilang nakakabatang kapatid, humihingi na rin ako ng kapatawaran sa iyo. Patawarin mo ako sa nagawa ko dati, kuya. Ayaw kong gawin yon. Kapatid kita eh. Magkadugo. Pero hindi ko naman alam na ikaw yun eh. At hindi mo rin kasi sinabi sa akin. Hindi mo inamin. Diba? Tinawag mo akong kuya. Wala naman akong balak na masama sa inyo, Eduardo. Sa asawa mo. Pamilya rin ang turing ko sa inyo. Sana inintindi mo na lang ako noon. Kung alam ko lang, kuya, inintindi na kita. Kaso huli na eh. Nagawa na. Kahit sino naman siguro, lalo pat hindi mo nakikilala, di ba? Gagawin din siguro ang ginawa ko alang-alang sa pagprotekta sa pamilya. Pero matagal na yun, kuya. Kailan mo ba ako mapapatawad? Huwag na lang tayong magsisihan, Eduardo. Sige. Total, habang buhay ko na rin namang dadalhin itong ginawa mo. At habang buhay ko na rin dadalhin ang sakit na ito, ginawa ng mga taong tinuring kong kaibigan. Tatanggapin ko na lang din ang lahat. At tinatanggap ko na rin ang hinihingi mong tawad. Oo, inaamin ko rin, Eduardo. Kasalanan ko rin. Pero hindi ko kasalanan na maging ganito ako. Hindi ko lang kasi alam ang ginagawa ko noon. Pasensya ka na, kuya. Patawarin mo ako sa aking nagawa. Pinapatawad na kita, Eduardo. Sabay nagkamusta at nag-akapan ang magkapatid. Nagkapatawaran sa kani-kanilang mga kasalanan. Kontrolado ko na ang aking sarili ngayon, Eduardo. Eto, kung anong nakita nyo kanina, ganun lang ako. Hindi ako kumakain ng tao. O sige na, ipasok nyo dito ang bata. Gagamutin ko si Belen. Salamat, kuya. Dito na naliwanagan ang Lola Belen ko, sir, tungkol sa pagkatao ng kaniyang tiyuhin. Ano kasi, matapos siyang gamutin ay ibinunyag nito ang lahat. Ayon sa kanyang tatay at tiyuhin, matagal nang may lamat yung kanilang pagiging magkapatid. Ang dahilan, muntik mapatay ng tatay niya yung kanyang tiyuhin na bago pa lang naging ganap na aswang ng mga panahong yon. Ang nangyari kasi, nung buntis ang nanay ni Lola sa bunso nila, may aswang na umaaligid sa bahay nila tuwing gabi. Hindi inasahan ng tatay ni Lola na mismong ang kapatid niya pala ang aswang na yon. Hindi niya talaga inakala dahil nagiinuman pa sila tuwing gabi ng tuba
sa labas ng bahay nila Lola at ang laging paksa sa usapan yung tungkol sa babae na naging kasintahan daw ni Amado na taga Visayas. Parang hindi nga kapanipaniwala Sir Alex dahil kung minsan natulo raw talaga ang luha ni Amado habang nagkukwento ito. Mababanaad sa kanyang mukha yung sobrang nasaktan. Ngunit ang ipinagtataka lang ng tatay ni Lola noon ay kung bakit tumitsyempo raw ang aswang na magparamdam kapag wala na o umuuwi na si Amado sa kanila. Kaya ang nasa isip niya noon, baka sila lang ang binabantayan ng wakwak. Etong tiyuhin kasi ni Lola Belen, maldito rin. Sa pananalita pa lang, matatakot na talaga ang nilalang. So hayun na nga sir, katagalan nun, umabot sa punto na pinatay talaga yung aso nila na tagabantay sa silong. Maingay kasi ito kapag nariyan na ang presensya ng aswang. Kaya sabi ng tatay ni Lola, may masamang balak talaga ang nilalang. Nang dahil doon, ang ginawa niya, inabangan niya ito. Gumawa siya ng maliit na parang kulungan ng manok sa silong at doon nagtago. Hanggang sa isang gabi noon, bilog na bilog ang buwan, hindi natulog ang tatay ni Lola bagkusay nag-abang ito sa silong. Nagtago sa ginawa niyang maliit na kwarto. Panigurado ayon sa kanya, babalik daw talaga ang aswang. Hindi naman po siya nabigo. Naabutan niya talaga ito na nakasilip na sa silong ng bahay nila kung saan natutulog ang nanay ni Lola. Walang kung ano-ano Sir Alex. Tinaga ito ng tatay ni Lola sa mukha at pagkatama napahiyaw sa sakit ang aswang. Hinarang ang kamay at nagsalita ng mga katagang, "Huwag Eduardo, ako ito si Amado." Uundayan pa sana ng taga ng tatay ni Lola kasi nga nasa hitsurang aswang daw ito at parang hindi naman si Amado. Kaso natigil siya sera at hindi kaagad nakapagsalita. Bahagyang natulala dahil napagtanto niyang ang kapatid niya nga talaga ito. Sapagkat nakita niya na 3 lang ang daliri sa kamay nung hinarang niya sa mukha. At nung bumaba ang nanay ni Lola na may dalang sulo, although medyo madilim, nakilala nila talaga na si Amado. Matapos nun, dali-daling tumakas ang aswang. Kinabukasan, maaga pang pinuntahan ng tatay ni Lola ang bahay nito sa bundok. Pagdating doon, may nakabenda ng tela sa mukha ng kapatid niyang si Amado. Kumpirmado, eto nga ang aswang. Sobrang laki ng sugat sa mukha. Galit na galit si Amado. Nagwika at sinabing hindi niya mapapatawad si Eduardo. Dito na nagsimula ang lamat ng kanilang pagkakapatid. Humingi ng tawad ang tatay ni Lola at sinabing hindi niya sinasadya ang nangyari. Kaso hindi tinanggap ng kanyang kuya at hindi niya umano mapapatawad ang kapatid sa ginawa nito. Sapagkat Sir Alex, sa tindi ng sugat, nabulag ang kanang mata ni Amado. Kaya nang dahil sa pangyayari, ilang taon din silang hindi nagkabati. Pero ang tatay ni Lola sir, walang tigil sa paghingi ng tawad sa kanyang kapatid. Kung hindi pa nagkasakit ulit ang lola ko, hindi pa siguro sila nagkapatawaran. At yun na nga, ilang taon din silang hindi nagkaayos. Ganun pa man, bandang huli, kahit aswang na ang kapatid ng tatay ni Lola, nagkapatawaran sila. Hindi naman masamang aswang ang kapatid niya, kundi hindi lang talaga nakontrol ang sarili dati gawa ng bago pa siyang naging aswang nung time na yon. Pero paano nga ba siya naging aswang? Ayon sa kwento ni Amado, may nakilala siyang kaibigan na kasamahan sa trabaho na isang dayo rin sa lugar ng Zamboanga del Norte. At nung tapos na ang kanilang kontrata, sumama siya sa kanyang kaibigan sa isang lugar sakop ng Kabisayaan para makipagsapalaran. Hindi ko na lang ididetalye ang partikular na lugar para iwas na lang po sa anumang hindi pagkakaunawaan.
At yun na nga, pagdating doon, syempre may mga tao ring nakilala si Amado. Maraming natutunan at isa na nga rito ang kung paano manggamot. Hanggang sa may nakilala siyang babae na kalaunay kanyang naging kasintahan. Ang babaeng ito, kamag-anak lang din ng kanyang kaibigan. Ang hindi alam ni Amado, mga lahi pala ng mga aswang ang mga taong kanyang nakilala roon, pati na yung babaeng kanyang naging kasintahan. Kaya pala sa pag-oobserba niya, kapansin-pansin na wala kahit ni isang ribulto o cross sa mga bahay na kanyang nasampaan. Isang pagkakataon, inaya siya sa bahay ng babae gawa ng may kaunting salo-salo bilang pagdiriwang sa kaarawan ng lola ng dalaga. Masarap daw ang mga pagkain at halos puro karne ang nakahanda sa mesa. Ilang araw lang sir matapos noon, doon nag-umpisa ang lahat. Bigla na lang nanamlay ang tiyuhin ni Lola na pag-aakala nito simpleng sakit lang. Hanggang sa bumagsak ang katawan na muntikan pang ikamatay. Ang ipinagtataka lang ni Amado noon, nung humihingi siya ng tulong sa kanyang mga kaibigan sa nagdala sa kanya roon, parang natutuwa pa raw ito sa kalagayan niya. Nung una ay hindi siya tinulungan. Isang araw, nagising na lang ang tiyuhin ni Lola na putol na ang kanyang dalawang daliri sa kamay. Ang nangyari raw pala Sir Alex, naitak ito sa isang bahay na may buntis at kanyang inaamoy-amoy. Kasi nga ng mga panahong yon, hindi pa kontrolado ang sarili. Para umano siyang siraulo kasi hindi niya alam ang kanyang mga ginagawa lalo na kapag bilog ang buwan. Doon pa lang siya tinulungan ng mga taong kanyang nakilala dahil nagdurugo na. Lagi umanong may pinapainom sa kanya hanggang sa umayos ang kanyang pakiramdam. Pumalma ang kanyang pagkauhaw na nararamdaman. Matapos nun, umayos ang kanyang kalagayan. Ngunit sa kasamaang palad, si Lolo Amado ay tuluyan ng naging ganap na aswang. Sa kwento niya kina Lola, lahat daw ng mga taong nasampaan niya sa lugar na yon, puro mga aswang. Abot langit ang kanyang pagsisisi dahil siya'y nahawaan. Dadalhin niya hanggang kamatayan. Nakauwi ang tiyuhin ni Lola sa lugar nila nang walang dala kahit ni isang damit. Pagkukwento ni Lola, baka lumipad daw. At nung time na yon, hindi pa talaga totally nakukontrol ni Amado ang kanyang sarili. Nariyan pa rin ang natatakam siya kapag nakakaamoy ng buntis. Sa kabilang banda, huling bahagi ng kwentong ito, sa kabila ng mga nangyari ay nagkapatawaran ang tatay at tiyuhin ni Lola na naig pa rin sa dalawa ang kanilang pagiging kadugo na kahit ano pa man ang nangyari sa nakaraan, kanila itong tinanggap at kinalimutan na habang nabubuhay pa, nagkapatawaran sila. At dito ko na po puputulin ang kwentong ito Sir Alex gawa ng napahaba na po tayo. Isang nakakalungkot na mga pangyayari sa buhay, nakakapanlumong karanasan at tagpo sa isang kadugo na hinawaan ng mga aswang. Lubos na gumagalang, Boying ng Mindanao. Ang mundong ating ginagalawan, nababalot ng kahiwagaan na tanging ang Diyos lamang ang siyang may kasagutan. Ako po si Alex at ito ang Southern Mindanao Creepy Experience.